So, July series pa rin tayo, Futureless Christian. Pray muna po tayo para sa ating message. Lord, maraming salamat sa isa pang pagkakataon na kami, Panginoon, ay bibiyayaan mo ng mensahe. Lord, tulungan mo na ang mga kapahayagan mo. Sa pamamagitan ng mensahe na ito, Panginoon, patuloy naming maisabuhay. Tulungan mo na kami ay mag-mature sa aming buhay pananampalataya. At ito, Panginoon, ay i-take namin, Lord, as our, yung Panginoon, na patuloy na pagtuturo, pagtutuwid sa amin, kung ano man ang mga makikita namin na kailangang maituwid sa aming mga buhay. At ako bilang instrumento mo, Panginoon, sa iyo lang ako umaasa, nananampalataya ng gabay at patnubay, para po, Panginoon, sa pagbabahagi, Panginoon, ng iyong mensahe. Lord, salamat po, Amang. Lahat ng ito ay aking dalangit, inaangkin ang katugunan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, let's continue po. At paki-next slide nga. Yun pong ating verse, sulyapan natin sandali sa text natin na 1 Corinthians 3:1 hanggang 2. Ang sabi dito, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Tanungin mo nga ang katabi mo, totoo bang hindi mo pa rin kaya yung mga solid foods? Wala na. Totoo bang hindi mo kaya ang mga solid foods? Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ibig sabihin, alam nyo, ang hain ko ngayon sa inyo, solid food. So, ibig sabihin, medyo tibayan natin ang ating dibdib kasi kailangan nating tumanggap. Ngayon, kung tayo ay nananatili except doon sa mga bago, kailangan po talaga mag-move forward tayo kung gusto natin na tayo ay lumalago sa ating mga buhay, pananampalataya. So, for the understanding po ng ating mga bago, ay ibig sabihin nung gatas, yung mga panimulang tinuturo. Halimbawa, katulad niyan, in-invite kayo, o panimulang pagtuturo yan sa inyo na magkaroon kayo ng relasyon sa Panginoon. So, yung unang step, mag-invite, madali lang pumunta ng church. Pero kapag kayo nandito na sa loob ng church, may mga ituturo na sa atin. So, kailangan yung mga tinuturo sa atin, nilalagay natin sa ating isipan, nilalagay natin sa ating puso, at ina-apply. Kasi yung sinabi po dito na mga hanggang ngayon, bata pa kayo, ibig sabihin nun, ang dami na nang naituro sa atin, pero hanggang ngayon itinuturo pa rin. Wala pa rin application. So, yun po. Kaya, wala, kahit na gaano karami ng ating marinig, hindi tayo nag-grow sa ating buhay, pananampalataya. And we are hoping na marami na dito hindi na kailangan ng solid foods, but nandun ang desire natin ng mas malalim na katuruan ng Bible. So balikan po natin sandali yung ating mga message para po sa month of July. So nung first Sunday po natin, problem of compulsive busyness. The number 2, week 2 is problem of misplaced priorities. Noong nakaraan po, during our encounter, we have a series break, goodness of God. And today, the fourth Sunday of the month, problem of misguided ambition. Sabihin mo nga sa katabi mo, the problem of misguided ambition. Okay. Now, and syempre, sa susunod na week, our last week is problem of limited faith. But syempre, we will focus doon po sa problem of misguided ambition. Ang atin pong text, mahaba-haba ito. Paki-click nga. Sabi po dito sa Mateo 20:20-28, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Next slide. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyay para sa pinaglalaanan ng aking Ama. Next slide ulit. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila,
alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. And our last slide for the text, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Wala na akong sasabihin patungkol sa binasa ko kasi mamaya, habang tayo po ay nagme-message, ay atin pong i-explain one by one ang lahat ng iyan. Now, ang atin pong title para po sa hapong ito, You Want to be Great? This is a question in a question form. Tanungin mo ang katabi mo, gusto mo ba maging great ka? At tama ba na maging great tayo? Okay? And, syempre, magbabasa ulit tayo. Ay, hindi pala. Wait lang. May itanong ako. Ayan, be ready to answer the question kasi yes or no lang ang sagot nito. Sige nga, click. Is ambition a sin? Okay, gala naman ako. Is ambition a sin, Kuya Jestoni? It depends. It depends. Ang ganda ng sagot niya. Si ate. Ate, first time? Hindi. Madali lang naman ang sagot. Sa palagay mo, is ambition a sin? Yes po. Yes. Dito naman tayo sa likuran. Is ambition a sin? First time, ate? Hindi. Sige. Ano sa palagay mo? No. No? And last, tatay. Ang ambisyon ba ay kasalanan? Yes po. Yes. Anong sagot? Anong sagot? The answer is it depends. Sino yung sumagot ng it depends? Aba, si Jestoni. It depends kasi we will talk about worldly ambition and godly ambition. Now, paki-click nga ulit. Ayan, worldly ambition. Tingnan natin ang mga worldly ambition. Ang sabi dito, worldly ambition is selfish. Ayan na, alam na. Parang alam na natin ang tinatakbo ng ating pag-uusapan. It's seeking success in the things of the world and competing with people of the world. Yun daw ang ibig sabihin ng worldly ambition. And then, meron daw saying, it's saying is, I'm going to work hard to have more than you and become better than you. Ganyan daw ang worldly ambition. So, kailangan focus to yourself, focus to oneself. Sabihin mo nga, worldly ambition is focus to myself. Gusto mo ba yan? Gusto niyo ba yan? Hindi kayo makasagot? Okay, worldly ambition, work out of rivalry to be better than anyone. Have a bigger name than others. Yan ang mga goal kapag worldly ambition. Or have more stuff than others. Okay. Paki-click nga sa next slide. Sabi dito, godly ambition naman, Christian's ambition supposed to work for the Lord and is to be towards Christ. Basahin nga po natin ng sabay-sabay mga kapatid. 1, 2, 3, go! Okay. Tingnan natin, saan kaya dyan nakalinya ang inyong mga ambisyon? Is your ambition supposed to work for the Lord and is to be towards Christ or for yourself? Okay? So ano ba ang ibig sabihin ng godly ambition? Malalaman po natin yan sa message natin as we go on. And then, obviously, sa tanong natin, worldly ambition is a sin. Siyempre, lahat ng mga bagay sa mundong ito, hindi sa Diyos. Kung natatandaan po natin sa message natin dati, Half-Truth, nag-message ako about Satan, which is an angel of light. So sinabi po natin doon, ang mundo belongs to the devil, belongs to Satan. Ang mga anak ng Diyos ay ano lang dito, a stranger, mga dayuhan sa mundong ito. Bakit? Kasi ibig sabihin, nakikipaglakbay ka lang, hindi mo pamuhay kung ano ang meron sa mundo na yan. Kaya, kapag ang ambition mo ay worldly, pang dito lang yan sa mundo. Okay? At ang sentro niyan,
yourself, self-centered. So, yan yung tinuturo ni Satan sa atin. Kailangan tayo maging self-centered. Ang tatrabahuin natin lahat para sa ating mga sarili. And godly ambition is not, of course. Now, click ulit sa next slide. So sabi dito, the problem of misguided ambition. So do you want to be great? We have point number 1. So ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa mga ambisyon ng mga tao? So point number 1 natin is being great in the world. Let us discuss, let us talk about now being great in the world. Ano ba yung pagiging great sa mundong ito? Ang sabi po sa Mateo 20:20 to 22. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus, sumagot siya. Kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko nang danasin? Opo, tugon nila. So ang una nating bigyan ng focus dun sa ating binasa is the request of the mother. Lumapit yung ina kay Jesus at sino ba yung dalawang alagad na sinasabi dito? Alam nyo yung dalawa dito ay alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Sila Santiago at Juan. In English, James and John. Lumapit ang ina para sa kahilingan doon sa dalawang anak. Ano yung kahilingan ng dalawang anak? Paupuin sa kanyang kanan at kaliwa ang dalawa niyang anak kapag siya ay naghahari na. Okay. Now, ang mga iyon ay mga napakabigat na kahilingan. Kasi parang ganito lang yon. Kunwari, nung panahon ng eleksyon, si BBM. Sabi nung isang supporter, oy, susuportahan kita, BBM, sa isang kondisyon, kailangan kapag nanalo ka, ako yung gagawin mong DILG secretary. O, madali ba yung request? Siyempre, mahirap yon kasi I'm sure maraming nag-aagawan doon sa posisyon. Ang hirap umuo. So, ganito lang yon. Ang posisyon po sa kanan ng ating Panginoong Hesus ay nangangahulugang second to the highest. Highest ang ating Panginoong Hesus at second yung nasa kanan niya. And of course, yung nasa kaliwa niya ay third. So, kumbaga, kung si Jesus Christ ay ang Pangulo natin, yung nasa kanan niya, yung Vice President, yung nasa kaliwa niya ay ang Senate President. So, yun po yung ranking natin sa ating bansa. So, bakit napakalakas ng loob ng babae na hilingin iyon kay Jesus? Yung napakatataas na posisyon na yon. So, maliban sa isang matinding kapangahasan, anong ibig sabihin yung desire niya na kailangan mapunta sa mga anak ko yung posisyon na to. Gagawin ko ang lahat kung baga. Para ako maging DILG secretary, gagawin ko ang lahat. Ipapakita ko kay BBM lahat ng suporta. Yung kailangan, hindi siya makakatanggi sa akin. Okay? Bakit nga ba? Ayun po sa parallel verse natin, doon po sa text natin sa Marcos sa 8. Ito po, ang pangalan po ng ina ni Santiago at Juan ay si Salome. Now, sino ba si Salome? Pakiclick nga. Okay. So, ayan po, Salome, the sister of Mary, the aunt of Jesus, the mother of James and John Zebedee. So, anong ibig sabihin niya? Si Salome ay kapatid daw ni Maria, na ina ni Jesus. In other word, si Salome ay tiyahin ni Jesus. At ang dalawa niyang anak na hinihinga niya ng posisyon sa kanyang kanan at kaliwa ay mga kamag-anak. O di ba ganyan ang trend ng mundo? Kapag ikaw nasa posisyon, sigurado malalagay din sa posisyon mo ang best friend mo, ang mga kamag-anak mo, ang mga kakilala mo, ang mga pinagkakautangan mo ng loob. Kaya yan yung gusto ngayon ni Salome. So ang pagkakalapit na ito ng relasyon ay nagpapaliwanag kung bakit ganoon kalakas ang loob ni Salome na humiling ng ganoon kay Jesus. Now, karaniwan sa mga tao na gamitin ang kanilang koneksyon sa mga nasa posisyon para sa mga personal na interes. So, pinag-uusapan natin dito ay yung worldly ambition. Okay? Now, alam nyo, yan ang kalakaran ng mundo. Gamitin ang kamag-anak, gamitin ang kumpare, gamitin ang kaibigan para madala. At ngayon,
let us ask ourselves, ginagawa ba natin yan bilang Christian? Na, uy, ipasok mo naman sa trabaho mo si ganito, ipasok mo naman ang anak ko sa ganyan, di ba? Ginagawa ba natin o hindi? Kahit Christian tayo, ginagawa natin kalakaran ng mundo ang mga ganyang pamamaraan. Sa mundong ito, madalas ay totoo ang kasabihan. O, mayroon daw kasabihan, kindly click. Ayan. It is not what you know, it is who you know. Pagdating sa mundo. O, totoo ba? Nangyayari ba? Di ba minsan naiinis tayo sa government? Kasi yung mga nandun hindi qualified, hindi masugpo ang corruption. Bakit? Wala namang kakayahan. Kaya lang naman kasi nandun sa posisyon kasi nga, may utang na loob si President, kailangan niyang ilagay ang kanyang mga kaibigan para sa pagtanaw ng utang na loob. Okay? But hindi daw. Sa mundo, yan yung kalakaran. It is not what you know, it is who you know. Okay? Madalas nating nalalaman na ang mga posisyon ay hindi pinupuno ng pinakamahuhusay na tao, bagkos ay ng may pinakamahuhusay na koneksyon. Katulad ng ginawa ni Salome sa text na ito, na katulad ng ating binasa. But the Bible is reminding us, that is worldly way. Sabihin mo nga sa katabi mo, worldly way ang mga koneksyon. Nawawala ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kapag ang ginagamit natin ay ang ating koneksyon, mas naniniwala na tayo sa ibang tao na kaya nilang ibigay ang gusto natin kaysa ating Lord. 'Di ba? Kaya ano ang sagot ni Jesus? Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Biro mo, si Lord talaga is a good, very, very perfect model, role model natin. Biro mo, kahit kamag-anak niya, hindi, anong sagot niya? Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko nang danasin? Okay? So nagpapahiwatig yan na kung ano ang gusto mo, trabahuhin mo. Sabi mo sa katabi mo, anong gusto mo, trabahuhin mo. Okay? Biro mo ang gusto ng Lord, yung malalagay sa kanyang left and right, kung ano ang kanyang pinagdaanan, gusto niya ma-experience mo rin. Swerte mo naman. Sabi mo nga, palad mo naman, gamitan mo lang ng connection. So pansinin din natin ang pamamaraan kung paano lumapit si Salome kay Jesus. Siya ay dumating na nakayuko. Ayan. O, yung mga strategy natin. Halimbawa, ako bilang isang teacher, pupunta ako kay principal, may sasabihin ako kay principal, Ma'am, magpapapirma ako ng aking mga documents. So, kailangan paglapit ko, Ma'am, good morning po. Ma'am, busy ka? Magpapapirma kasi ako eh. Kasi, kailangan makita niya humble ka, kailangan makita niya na makukuha mo ang kanyang oo. Kahit na medyo mainit ang ulo kasi ang daming problema, kailangan, kahit na nasa ganun siya sitwasyon, hindi tatanggi sa akin si Madam Principal kasi very akong lumapit sa kanya. Sabi dito, kings tend to have a big egos and people soon learn that if you come in a manner that magnified that ego, they could get the king to give them what they wanted. So this is true with most everyone that holds positions of power. We call it battering them up. Yun daw, ganun daw strategy, ang tawag daw doon ay battering up. Ano bang ibig sabihin ng battering up? So sabi dyan, it means flatter or praise someone as a means of gaining their help or support. So ano-ano ang ibang pamamaraan? Ang ginagawa mo, sinasama mo, pinapakain mo, halika, treat tayo. Kaya maging maingat tayo sa mga treat-treat na yan. Baka may hidden agenda yan. Okay? Pinapakain natin, sinasabihan natin na magagandang salita. Wow, alam mo, gwapo-gwapo mo. Alam mo, ganda-ganda mo. Alam mo, bait-bait mo. Ito naman, nauto. Binigay. Dahil lang sa mga pananalita na ganon. Sabi ng Lord, sabihin mo nga ulit, that is worldly way. That is not godly way. So ano ang sinasalamin ni Salome dito? Lubos na ipinagmamalaki ng mga magulang ang maging kalagayan, ang nagiging kalagayan ng kanilang mga anak. Halimbawa, ang anak ko ay doktor, ang anak ko abogado, ang anak ko ganito, ang anak ko ganyan.
Di ba? Kaya si Salome, malakas ang loob. By the way, mga kapatid, ako nagbabasa dito. Kung ano man ang binabasa ko dito, wala po itong halo na opinion ko, na sarili kong kaisipan. Lahat ng ito na binabasa ko dito ay based doon sa aking na-search about the message na naipagkatiwala sa akin. Kung meron man ako masasabing mga opinion, kapag ako nakaharap sa inyo at wala akong binabasa, maybe opinion ko yung mga sinasabi ko, okay? So, katulad nito, nagbabasa ako, based po ito doon sa aking na-search. So sabi dito, lubos na ipinagmamalaki ng mga magulang ang magiging kalagayan ng kanilang mga anak. Katulad nga nun, yung mga na-attain nila, yung mga achievement nila. Ang anak ko ay doktor, ang anak ko ay ganito, ang anak ko ay ganyan. 'Di ba? Sa madalit salita, maipagyayabang nila. Kaya nga tayo, kapag pumunta tayo ng mga reunion, excited tayo pag marami tayong achievement. Gustong-gusto nating umattend ng reunion. Kasi may ay alam mo, ang ano ko si ganito, ganyan na. Kapag ikaw wala ka pa na-achieve, ayokong umattend doon, mapapahiya lang ako doon. Tama, mali? Tama. Ang sabi po sa John 5:44, how can you believe since you accept glory from one another, but do not seek the glory that comes from the only God? Biro mo, gino-glorify mo yung mga tao, sinasabihan mo ng magaganda, sinasabihan mo ng ganito, tao, but the Lord. Ano nang pag-glorify ang ginawa natin sa Kanya? Naipakita man lang ba sa natin sa ating Panginoon na tayo'y nagtitiwala sa Kanya? Na ang future natin, sa Kanya natin ipinagkakatiwala? Alam nyo ba, habang ganyan ang ating ginagawa, minamaliit natin ang Diyos. Tinitingnan natin ang Lord na hindi niya kayang ibigay ang para sa atin. Or, maybe the other reason, alam mo na ang gusto mo ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So anong gagawin mo? Pamamaraan ng mundo ang iyong gagawin, hindi pamamaraan ng Lord. Kasi alam mo na kapag lumapit ka sa Panginoon, sasabihin niya sa'yo, no. Hindi ko ibibigay ang gusto mo. Bakit? Hindi yan ang inilaan ko para sa'yo. Amen po ba? So nung ginagawa natin, kakapit tayo sa mundo. Kung sinong pwede nating kapitan, lalapitan. Pero hindi mo mahingi sa Lord kasi alam mo na hindi siya mag-a-agree. Bakit? Hindi ko naman sinabi na lahat ng gusto nyo, hindi mag-a-agree ang Panginoon. Hindi ko sinabi yon. What I mean is, maging matyaga tayo. Anong sagot ng ating Panginoon? Kaya ba nilang tiisin ang paghihirap na aking daranasin? Di ba yun ang sagot ng Lord? In other word, paghirapan mo ang lahat ng gusto mong makamit, gusto mong maging abogado, di mag-aral kang mabuti, mag-search kang mabuti. Huwag mong daanin sa pangungopya yung iyong mga ginagawa. Huwag mong daanin sa pandaraya. Kasi kapag nandun ka na sa actual work mo, hindi ka na pwedeng mangopya doon. Kailangan i-apply mo na kung ano yung iyong natutunan. Yun ang gusto ng ating Lord. Magsimula tayo sa magsimula. Daanan mo ang proseso na kailangang daanan. Okay, naintindihan po ba natin? Alam nyo, sa mga pangarap natin sa buhay, katulad nga ng sinabi ko mga kapatid, isama mo ang Lord, isama mo ang Panginoon kung anong pangarap mo, sasamahan ka niya. Kasi kapag kilala mo ang Lord, kaya nga sabi natin, dun sa ating verse, hanggang ngayon, gatas pa rin ang kailangang ibigay sa inyo. Hindi natin maintindihan na ang Panginoon may magandang plano para sa atin. Bakit? Hindi pa tayo umaabot sa ganong kalalim ng pagkaintindi. Bakit? Ayaw pa rin natin gawin yung mga basic. From the basic, unti-unti tayong hinuhubog ng Panginoon. Unti-unti niya tayong tinuturuan kung ano ang dapat. Ngayon, kung tayo nagsasuffer, abutin ang ating mga pangarap, hindi natin alam kung paano. Kung kilala mo ang Lord, madali lang yan. Mananalangin ka, sabihin mo sa Lord, Lord, kalooban mo po ba ito? Kung hindi, alisin mo po sa aking harapan. Kung ano po yung bibigay mo sa akin, tulungan mo, makita ko, maramdaman ko, magustuhan ko. Kasi, kapag nagkamit mong isang bagay na hindi naman nilaan ng Diyos para sa iyo, ang tawag doon, permissive will. At lahat ng permissive will, sufferings ang bunga. Kasi ginusto mo lang yon. But, lahat ng God's will,
maganda ang resulta sa ating buhay. Sigurado, mai-enjoy natin yan. So kung tayo ay mature sa ating buhay pananampalataya, I'm sure, ang hahanapin mo yung God's will. May pangarap ba tayo sa buhay? Amen, di ba? Lahat tayo may pangarap. Ako kahit nandito na ako sa ganitong age kaming mga nanay, tatay, kahit na nasa age na 50 pataas, marami pa rin kaming pangarap sa buhay. Pero, ang kagandahan, marami na rin kaming dinaanan at sana kayo mga kabataan matuto tayong makinig. Alam nyo, marami na kaming mga sinabihan. Totoo ang kasabihan, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Tama ba? Papunta na pa lang kayo, pabalik na kami. Marami na kaming naranasan sa buhay. Okay? Kaya wag na nating ipag-iitan yung mga gusto natin. Matuto tayong ang Lord nagbibigay sa atin ng guide. Katulad ngayon, ang message ngayon, binibigay sa iyo ng Lord na guide kung paano ka pipili ng iyong tatahakin sa buhay. Sabihin mo, isama mo si Lord sa iyong mga plano. Isama mo si Lord sa iyong mga pangarap. Kasi kapag kasama mo ang Lord, I'm sure, good ang result. So let's go to number 2. Disciples' ambition naman tayo. Sabi sa Mateo 20:22-23, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko nang danasin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at kung sino ang sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking Ama. Tingnan ninyo kung sumugot ang ating Panginoong Jesus. 'Di ba? Inirerespeto ng ating Lord ang God's will. Na kung ano ang inilaan sa iyo ng Panginoon, yun ang anuhin mo. Yun ang trabahuhin mo. Huwag mong asamin ang kung ano, yung hindi naman para sa iyo. Alam nyo tayo dito sa ministry, alam nyo, hindi po yan, ang paglagay sa isang posisyon na hindi po yan sinasabing, ay ako gusto ko maging song leader. Ako gusto ko maging pastor. Hindi po yan, mga kapatid, hinihingi ng ganon. By the way, basahin ko muna to. Sabi dito, bagamat si Salome ang lumapit kay Jesus para sa kanyang 2 anak, ang sagot ni Jesus, sa verse 20 kay Salome ay hindi para sa kanya. Sumagot si Jesus, yung binasa natin, hindi yan para kay Salome kung hindi para sa 2 niyang alagad na sina Santiago at Juan. Okay? Seryosong tinanong niya sila kung natanto ang mataas na presyo na kailangang bayaran upang mapabilang na karapat-dapat sa posisyon na kanilang hinaharap. Bakit ba ganon? Okay, kasi ang verse na ginamit natin ay mula 20 onwards. Pero, puntahan muna natin yung verses 18 to 19. Bakit ba ganyan ang usapan? So, bakit ba sinabi ng ating Panginoong Jesus na, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko nang danasin? Bakit niya sinabi yan? Meron bang mga idea yung 2 alagad kung ano ang pagdadaanan ng ating Panginoong Jesus? So sabi po doon sa 18 and 19, pupunta tayo sa Jerusalem, doon ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y kukutyain, hahagupitin at ipapakos, ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa 3 araw. Kaya si Salome lumapit. Kasi alam na niya na ang Panginoong Hesus daraan ng mga paghihirap. Ang nakita ng Salome, ang Panginoon mabubuhay sa 3 araw, pupunta siya sa langit. Yun ang nakita niya. Hindi niya nakita na ang Panginoon, bago pumunta doon, may dadanasin munang mga paghihirap. So, masyadong malayo ang tanaw. Ang hinangad-alagad niya, yung position kapag nandun na sa throne, si Jesus Christ. So, yan po ang dahilan. Okay? Now, sa verse 22, ang sabi doon, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko nang danasin? Opo, tugon nila. Nagpapakita ito, hindi niya lubos na isinasaalang-alang ang kahulugan ng mga sinabi ni Jesus. Di ba ganito, kapag ikaw lumapit sa isang tao, kunwari, nag-apply ka ng trabaho. So, anong gagawin mo?
yung nag-i-interview sa'yo, sabi ng interview sa'yo, ikaw ba kahit hindi mo ba duty, willing ka na mag-duty? Opo. Ikaw ba pag sinabi ko kahit ba, tawag dito, ano ba tawag doon? Holiday. Kahit ba holiday at kinailangan kita, pupunta ka ba dito? Opo. Ikaw ba kapag inassign kita sa ibang lugar, willing ka? Opo. Pero nung nandun na sa trabaho, ay hindi po ako pwede dyan kasi ganito, ganyan. Lahat ng klase ng katwiran, sasabihin. Di ba? Kasi gusto mong matanggap ka sa trabaho. So, anong sasagot mo? Opo. Ang sabi dito ng ating Panginoong Hesus, sila Santiago at Juan daw ay tulad din ni Pedro. Bakit? Mayabang na inaangkin na magagawa nila ang isang bagay na hindi pa nila handang gawin. Para lang sila mapunta dun sa throne, opo ang sagot nila. Kaya bang magpapako sa krus? Di ba? Parang ganun lang yan eh. Bakit siya kinumpare kay Pedro? Kasi si Pedro, sabi ng Panginoon, tandaan mo Pedro, bukas bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ipagkakanulo, 3 hindi 2. Nakaganon ang kamay ko, 3 sabi ko. 3 beses mo akong ipagkakanulo, sabi ni Pedro, hindi po. Hindi ko po yun gagawin sa inyo. Paraphrase, sabi nga ni Josel kanina. Nagpa-paraphrase lang tayo. Hindi ko po yun gagawin. Pero eto, dumating ang kamadaling araw. Tumilaok, nung hinuli si Jesus, tinanong, ikaw ba isa ka sa mga kasamahan niya? Hindi po, hindi ko po kilala ang taong yan. Ipinagkanulo, itinatuwa, hindi ipinagkanulo, itinatuwa. Ayan. Katulad din daw, kasi opo ng opo, alam ba niya kung ano yung kailangan pagdaanan? Anong tawag daw doon sa mga ganong tao? Sila itinuguruyan ni Jesus na sons of thunder. Jesus nicknamed James and John the sons of thunder. O alam niyo na ibig sabihin ng the sons of thunder? Makuha mo lang ang gusto mo, kahit anong sabihin sa'yo, oo ka lang ng oo. Kahit hindi naman talaga ikaw ready. Okay? Now, wait. But in fairness, pero ito mga kapatid, di ba ang anong point number 2 natin? Gising ba kayo? Anong point number 2 natin? Disciples' ambition. So, here in this point, we are talking about us inside the church as a servant of the Lord. Kanina, point number 1 natin, tinutukoy natin yung mga ambisyon ng makamundo na mga pamamaraan natin na makamundo. Pag-abot sa ating mga pangarap sa pamamaraan na makamundo. Ngayon, dito naman sa atin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Sabi dito, but in fairness to John sila lang ni Pedro ang sumunod kay Jesus pagkatapos siya ay arestuhin. Kasi di ba yung kaninang binasa ko, ito na yung time na aarestuhin ng ating Panginoon eh. So nung time na inaresto ang ating Panginoon, ang natira lang daw sa mga alagad, sila John, si Juan at saka si Pedro. Ang lahat ng iba pang alagad kasama si Santiago. Sino si Santiago? Isa sa mga dalawang anak ni Salome. Si Santiago daw kasama yung ibang mga alagad, tumakbo na. Kasi eto na, nahuli na si Jesus Christ, ayaw nilang madamay. In other words, so, natira yung 2. And kalaunan ay itinanggi ni Pedro si Jesus, ngunit si Juan ay nanatiling tapat. Naiwan na lang si John na mag-isa. Hanggang sa nung ipako si Jesus Christ, nandun si Juan, kapiling niya. Okay? So si Juan ang tanging disipulo sa paanan ng krus ni Jesus noong siya ay ipinako sa krus. Ito ay nagpapakita na marahil si Juan ay totoong handa. Alam niyo mga kapatid, tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, marami tayong kailangan pagdaanan. Okay? Kasi minsan tayo, yung katulad ng sinabi dito, handa mo na bang pagdaanan? Handa mo bang tiisin? Kayo, tinatanong tayo ng ating Panginoon, we are desiring positions. Halimbawa, gusto kong maging cell leader, gusto kong mag-song lead, gusto kong maging coordinator ng isa sa mga ministry. O meron ba tayo mga ganyan tinatarget? Katulad ng sinabi ko, alam niyo mga kapatid, hindi mo yan ini-specify sa Lord na, Lord, ito yung gusto ko. Bagkos, paano ka maglilingkod? Just serve the Lord. Kung pumunta ka lang dito,
Then, kung nakita mo, ay nakaka-bless naman yung mga kantahan, nakakatuwa naman yung mga bata. Isa sa mga tawag dito, ministry na yan, matatagpuan mo yung iyong sarili kung ano yung iyong magugustuhan. Na, ibig sabihin, nililid ka na ng Lord patungo doon. Ano ang plano niya para sa'yo? Kaya tayo kapag nagsiserve sa ating Panginoon, mag-serve lang tayo buong puso kasi sabi ng Panginoong Hesus, ang Ama lamang ang nakakaalam ng mga posisyon na hinihingi kung para kanino yon. Ano ang posisyon na para sa'yo? Alam niyo, katulad ng sinasabi lagi ni Pastor Benji, ni minsan hindi niya talaga hinangad na maging pastor. Totoo yon. Kasi syempre, asawa niya ako eh. Alam ko yung araw-araw na tinatakbo ng buhay niya. Hindi niya minithi yan. Never na kaming dalawa, nagkakilala na parehong Christian, na kami naging mag-asawa, never naming, uy, sana minsan maging pastor din ako. Pero dumating. At alam niyo, ako sa totoo lang, ayoko nang tinatawag ako na pastora. Kasi noong time na inappoint si Pastor Benji bilang pastor, sabi ko, ayokong tatawagin akong pastora. Kaso lang, sabi nila, nasa G12 daw kami, lahat daw ng asawa ng pastor, kailangan ang tawag pastora. What do I mean, mga kapatid? Alam nyo, hindi position ang pinag-uusapan pagdating sa pagsaserve sa Lord. Ang pinag-uusapan pagdating sa pagsaserve sa Lord ay heart. Tandaan natin yan. Kung nakita ng ating Panginoon na ikaw, gusto mo, Lord, nakita ko yung mga paghihirap mo sa krus. Lord, gusto ko maging instrumento ng gawain mo. Lord, gusto ko pong magamit mo ako dun sa aming simbahan. Ano po ba yung gusto mo? Pero hindi nagkakatampuhan tayo dito. May mga tumatalikod sa Panginoon, may mga tumatalikod sa church. Punta na nga lang ako sa ibang church kasi doon pwede ako magpagamit. Kasi doon pwede ako. 'Di ba? So hindi po 'yun hinihingi. Hintayin mo ang Panginoon na maglaan para sa iyo kung ano ang itinatakda niya para sa iyo. Kasi lahat tayo individually, gagamitin ka ng Panginoon. Huwag mong hanapin ang posisyon. Ang hanapin mo, saan ka magiging kagamit-gamit, saan ka magiging effective. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Okay. Dumarating pa tayo sa mga point na tayo ay nakikipag-away, di ba? Dumarating pa tayo sa point na tayo ay nagkakasama ng loob dahil lang sa mga ganyang bagay. So, sabi ko nga, nung kami ay naglilingkod sa Panginoon, naranasan namin dito sa church na to, ito, kayo, nakiki-enjoy na kayo sa mga aircon. Alam nyo ba, nung itinayo ang church na to, bababae, malalaki, naguhukay kami dyan. Para lang maitayo ang church na to, naranasan namin na mag-church na kami, sa bulsa namin binubunot yung pangsuporta sa pamilya ng pastor. Naranasan namin na nagsusulat kami sa Manila paper ng aming mga kakantahin at miya't-miya, babalik ta rin yun para sa worship. Eh tayo dito, ano yung ating gusto? Gusto natin madali. Gusto natin mataas agad. Gusto natin madali. Daanan natin ang proseso. Sabi ko nga, nung nandun ako sa BTI, alam nyo, nung young people ako, parang ako lang ang tumagal. Hindi ko sa sarili ko. Gusto ko lang ipakita sa inyo na nagtiyaga talaga ako na mag-serve sa Panginoon. Parang ako lang lagi ang itinuturo ni Bishop no na magturo sa bata. Walang gustong magturo sa mga bata. Pero, ano yung naging end? Alam nyo, hindi ko hinuhusgahan ang buhay ng iba. Pero sa totoo lang, yung mga kasabayan namin doon, wala na. Sobrang wala na ang kanilang mga buhay pananampalataya. Nalayo na talaga sila. Bihirang-bihira lang yung totoong mga nagpatuloy. At kung sino yung nakita mo na talagang nag-serve, yung talagang hindi namimili ng kung anong gagawin, makikita mo sila talaga yung nag-grow sa kanilang mga buhay pananampalataya. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ba mag-grow? Mag-serve ka sa Panginoon katulad ng gusto niya. Danasin daw natin yung mga kailangan nating pagdaanan. Okay? O sige po. Pakiclick nga sa next slide. Sabi dito, but in fairness, mga kapatid, alam nyo, di ba tayo, disciples ambition tayo. Yung dalawang alagad na sina Santiago at Juan, alam nyo, sa simula, ganun sila. Immature, kumbaga. Pero nag-grow sila. Okay? Ang sabi dito, James, he was the very first of the apostles to be martyred. Siya yung unang-unang pinatay.
Para, okay, makikita iyan sa Gawa chapter 12. Makikita natin na pinatay ni Herodes si James gamit ang isang tabak dahil ito ay nakakalugod sa mga Hudyo. In other word, si James bilang isang lingkod ng Panginoon, ginamit ni Herodes to entertain Jews. Para ma-entertain yung mga Hudyo, pinatay sa kanilang harapan. So si Juan naman, di ba sila dalawang magkapatid, si James at saka si Juan, ang tanging apostol na hindi namatay bilang martir, ngunit nabuhay bilang isang matandang lalaki at namatay noong siya ay ipinatapon sa isla ng Patmos. O, pakiclick sa next slide. O, ayan yon. The only apostle that did not die as a martyr but lived to be an old man and apparently died when he was exiled to the island of Patmos. Tanong, ito bang kay John ay negative ba or positive compare kay Santiago? Sabi diyan, hindi daw siya naging pinatay. Namatay siya as an old man. Negative o positive? Positive yan. Bakit? Sabihin nyo, ay, yung isa pinatay sa tabak, ito kusa lang namatay. Positive. Bakit? Sa ilang mga paraan, maaaring may malalim. Ang pag-inom ni Juan mula sa kopa ng pagdurusa kaysa mga pinatay dahil sa kinailangan niyang tiisin ang puot ng mundong ito ng pinakamatagal. Kasi ikaw bilang isang lingkod ng Panginoon, ang mabuhay sa mundong ito ay isang na-sacrifice talaga. Dahil ikaw talaga ay sisiilin ng mga tao sa mundong ito. So naranasan niya ang matagal na panahon na siya ay inuusig ng mga tao sa mundo. Mas mabuti pa, in other word, yung kasama siyang namatay, pinatay, kaysa, di ba yung mga may sakit? Sa sobrang sakit, mas gusto pa nila ang mamatay sila kaysa mabuhay. Ganon ang nangyari kay Juan. Okay? Now, yung mga sacrifices na yan, you compare yourself. Simple lang ang hinihingi ng Panginoon. Serve God. Diba? Mga kapatid, let us open our eyes. Sabi dito, biro mo ang gusto ng Lord, danasin mo yung hirap. Tayo dito sa church, how many times did you assign to be a cleaners na nag-respond ka? How many times tayo ina-assign bilang cleaners? In a year, I think twice lang. But did you already respond? Oh, yan yun. Gusto ko, let us open our eyes, mga kapatid. Ang dami nating mga dinidesire na position, yung mga simpleng bagay, alam nyo mamaya doon sa dulo, tayo daw dito sa simbahan, deacon. Ang deacon is a title in a church. Title ng isang lingkod ng Diyos sa church. Kapag daw ikaw ay isang deacon, marunong kang maglinis, marunong kang maghain sa mga tao na papakainin mo, marunong kang mag-serve sa isa sa pinakamaliit sa mga tao na nandito. Okay? Tama. Sabi ko nga, kami noon, nung panahon ng young people kami, pinapapunta kami sa church para sa dawn watch. Totoo yung sinasabi ni Pastor. 4 a.m., 5 a.m., nasa simbahan kami para mag-pray dito. Ayaw nating gumising ng maaga. Kukunti nga lang alaman ng church kapag umaga kasi ayaw nilang gumising. Sacrifice, walang sacrifice. So anong growth ang ating makukuha sa ating buhay pananampalataya if a very simple assignment, itinuro na sa atin kung anong gagawin natin, but wala. Ignore tayo kung ano yung ibinibigay sa atin na trabaho. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, kailangan marunong na kayong kumain ng matigas na pagkain, hindi gatas. Kasi I'm sure kung gatas pa ang iniinom nyo, masamang-masama na ang loob nyo sa akin. Sa mga sandaling ito. Si Pastora puro tama sa akin. Pero that's the truth. Sinabi naman yan ng verse natin. Hindi tayo makapag-usap ng malaliman kasi hanggang ngayon gatas pa rin. Inaamo-amo pa rin tayo. Ang hirap mag-disciple noon, piniplease mo yung tao, papakainin mo, ililibre mo, ititreat mo kung saan-saan. Yun ba ang gusto ng Lord na pagsaserve? Hindi ganun ang gusto ng Lord na pagsaserve. Ang gusto ng Lord na pagsaserve, just put in your heart what you are doing and do it for the glory of the Lord. Ang atin pong mga pagtitreat, ang ating mga pagpapakain, tay, birthday ni tatay ngayon, tay, hindi ko sinabing mali ang pagpapakain mo ngayon. Hindi ko sinabing mali ang pagpapakain mo ngayon, nahuli ako dyan sa camera.
Hindi, tay, celebration yan, tama yan. But ang sinasabi ko, yung tayo ay ginagamitan natin ng mga ganyang pamamaraan yung ating cell group. Mamaya makikita natin ang malaliman. Okay? Kung tayo ay nagtitiwala sa ating Ama, hindi na natin kailangang humiling pa ng kung ano-ano. Kasi kung tayo nagtitiwala sa ating Ama one time, makikita mo ang sarili mo, ginagawa mo na ang isang bagay na masaya kang gawin at napiplease mo ang ating Panginoon. Amen po ba? Alam niya kung ano ang dapat. Kung ikaw may trust sa Lord, kung ikaw malalim na sa pananampalataya, alam mo na, kilala mo na ang Diyos. Hindi mo na siya kailangang utuin. Hindi mo na siya kailangang bilog-bilog, hindi mo na siya kailangang sabihan ng kung ano-ano. Okay? Sa kahilingan ni na Santiago at Juan kasama ng ina nila, ito ay nagpapakita na ang mga disipulo ay nahawaan pa rin kung ano ang pinapahalagahan ng mundo. So this is a warning to us mga kapatid. Baka mamaya sabihin nyo, kung si Santiago at Juan nga, ganun ang kanilang pamamaraan, ako pa, simple ulang ako. Sila nga apostol, naging ganun sila. Ako pa. No. Kaya ito tinuturo sa atin ng Panginoon, it's a warning to us na hindi natin siya ganyanin kasi ang ganung pamamaraan daw ay makamundong pamamaraan. Okay? So, let's go to point number 3. Ayan. Sabi sa the world's values, ano ba ang mga pinahahalagahan ng mundong ito? Sabi sa Mateo 20:24-25, nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. O ano ba ibig sabihin ng mga yan? Bakit nagalit ang 10 alagad sa mga kahilingan ng 3? Hindi dahil concerned sila kay Jesus Christ. Bakit? Ano ba yung sinabi kong concern? Kasi nga, dadaan si Jesus Christ ng mga paghihirap. Alam na nila, sinabi na ng Panginoong Jesus Doon sa verse 18-19 na may mga dadaanan siyang paghihirap. And then ito ang ina, ito ang 2 anak, ang hiling, wala man lang simpatya. Kumbaga, pero ito din ang 10 alagad, sinasawa yung 3. Pero ang kakalungkot, hindi nila sinasawa yung 3 dahil concerned sila sa ating Panginoon sa emosyon na pinagdadaanan ng ating Panginoon. Sabi dito, kundi dahil sa pagsisikap ni na Santiago at Juan na makakuha ng mas mataas na posisyon sa kanila gamit ang connection nila kay Jesus, nagagalit, ginagamit ang connection. Bakit? Ano kayo? Wala na kaming chance dyan sa 2nd and 3rd position. Bakit? Dahil kamag-anak kayo, wala na kaming chance dyan. Nagtatalo-talo sila. Kasi nag-aagawan sila sa posisyon. At ayon po dun sa aking nabasa mga kapatid, kasi nga, yung sitwasyon nito, ito yung ipapako na si Jesus Christ, uhulihin na siya. So at the night, yung gabi na yon, yun po yung huling hapunan. At sabi po dun sa na-search ko, until the time na sila ay maghuhuling hapunan na ang pinagtatalunan pa rin nila, sino ang mapupunta sa kanan, sino ang mapupunta sa kaliwa. Yun pa rin ang pinagtatalunan ng mga alagad. So ipinapakita dito na lahat sila ay nahawaan ng kung ano ang pinahalagahan ng mundo, that is the world. Okay? Ano nga ba ang pinapahalagahan ng mundo? Pag nagtanong tayo sa mga tao, sa mga Kristiyano, ano ba pinapahalagahan ng mundo? O sige nga, next slide. Maybe the content of the answers, money. I want to be successful in one business. Position, gusto ko ako maging manager. Gusto ko ako maging may-ari ng isang company. Power, gusto ko ako, katulad ng power na meron si Pangulong BBM. Gusto ko ako maging, yung mga tumatakbo dyan, SK, ano man tawag doon? Yung mga SK na ganyan, di ko sinabi na mali ha ang inyong pagtakbo. Malay ko kung kayo inilagay dyan ng Lord, kayo lang ang nakakaalam. Di ba? But, sabi nga, and the fame. So, yung mga Miss Universe, mga athletes, at kung ano-ano pa. Okay. Now, sa usapang simbahan naman tayo, what do I mean para dyan mga kapatid? So, nasa point number 2 tayo, the disciples' ambition.
Alam nyo, wait lang. Ayan. Alam nyo, mga kapatid, nakakalungkot na even ang mga anak ng Diyos, wala kang marinig na plano nila sa kanilang buhay pananampalataya. Na ang content ng kanilang mga gusto sa buhay ay makamundo. O, yan yung gustong ipahiwatig sa atin. And, huwag na tayong lumayo sa mga tao. Usapang simbahan naman tayo. Ano ba ang pananaw ng mga leader ng church pagdating sa tagumpay ng simbahan? Next nga, nagkukompetensya ang mga leader ng church pag umattend ka ng mga gathering. Para yabangan yan. Alam nyo, in 5 years, nakapundar kami ng ganito karaming church. Alam nyo, ang bilang ng aming mga members, ganito na karami. Alam nyo, ang laki ng income ng aming church, ganito na. Alam nyo, ang aming simbahan, ganyan. Gaganda. Ganyan kalaki. Ganyan karami ang nilalaman ng aming church. Ang tanong, may masama ba sa mga nabanggit? May masama ba? Wala naman, kahit tayo goal natin yan eh. Meron nga tayong specific prayer para doon sa ating tithes, para doon sa ating best fruit. So anong gusto nating tukuyin dyan? Ngunit kapag yan na ang naging goal ng church, anong sinasabi patungkol dyan? Mga kapatid, ang dami mong member, ang laki ng pera ng church mo, ang dami mong naitayo na simbahan, anong quality ng mga buhay pananampalataya ng mga tao doon? Kumusta naman? Yun yun yung nakakalimutan. Palakihan ng ganito, palakihan ng ganyan. But the question is, yun bang mga member nakikinabang? Hindi ko sinabing paghati-hatian nyo yung pera. 'Di ba? Hindi ganon. Ang point, ano bang goal? 'Di ba ang goal natin? Palaguin ang buhay pananampalataya ng mga tao. Yes, dadami yung budget sa church. Para saan? Gagamitin niya. Palaguin natin. Mag-win tayo ng mga tao. Okay? Dadami yung member. Ay, ilan yung mga member natin? Baka mamaya puro sakit yan ng ulo. Baka mamaya puro pumupunta lang yan sa church kasi may pain, may bait. Diba? May binibigay. Kailangan, ang gusto ng Panginoon, quality of our service and our relationship to Him. What is the quality of your relationship to the Lord? Sabi mga katabi mo, ano ba yung kalidad na meron ng iyong pananampalataya? Tayo ba ganyan din? Okay? Next slide nga tayo. Sabi dito, when those things become the goal, the definition of success or the purpose of our lives, we have stepped away from godliness into worldliness. Church tayo, pero ang pamamaraan natin mundo, ang pattern natin, ano yung pamamaraan ng mundo? O ginamit nila ang ganitong strategy, gamitin din natin. Ganun ba yon? Let us ask God, Lord, paano mo ba kami gustong gamitin? Okay? So, ang binabanggit ng slide na yan ay tayo mga Kristiyano at ang mga simbahan ha, mga kapatid. Okay? Maging ang mga disipulo ay nais maging dakila sa kaharian ng Diyos, ngunit iniisip nila ito ayon sa makamundong pamantayan. O tayo, kahit tayo ay nasa mundo, ang ating pamantayan sa church ay hindi dapat makamundo. Kaya, ng mga pagkakataong iyon, tinuruan sila ni Jesus, sabi ng ating Panginoon, kung paano maging tunay na dakila. So, itinuturo sa mga aligad, paano ba tunay na maging dakila? Basahin nga natin yung 1 John 2:16-17. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Dapat ganyan ang gusto natin. Okay? Now, let's go to point number 4. The world's values. Being great in the kingdom. Doon ako nakatingin. Ayan. Being great in the kingdom. Sabi sa Mateo 20:26-28, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod ng iba. Next slide. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ng ninyo.
Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So ano ba ang paraan ng mundo? The common form of government before is dictatorship. Anong ibig sabihin ng dictatorship? Mapaniil, malupit. Para maintindihan natin kung ano yung mapaniil, malupit, imagine nyo na lang lahat naman kayo, estudyante karamihan at naging estudyante. Noong time na inaral ninyo ang patungkol sa panahon ng mga Kastila, anong sitwasyon ng mga Pilipino? Kawawa, di ba? O ganyan daw ang leadership ng dictatorship, okay? Kinakawawa lang yung mga tao ginagawang alipin. So the same philosophy still drives many who are in leadership position, whether that is in government, business, and even Christian organizations, including churches. Ito ay nagtutulak sa isang pinunong kontrolin ang kanyang kinabukasan maging ang mga taong nakapaligid at pinamumunuan niya. Alam nyo, minsan, ang pananaw ng isang leader ay by this time, dapat ganito na tayo. Sabi ko naman, wala naman talagang masama kasi inutos sa atin ng Panginoon na go ye and make disciples. Turuan ang mga tao. Pero, ang tanong, what is the motive behind? Okay? If it is to compete with other churches, well, makamundo ang sabi ng ating Panginoon. So, minsan, dahil sa kagustuhan na ma-reach, maabot yung ganong mga pangarap, tinatrabaho natin kahit hindi na ang pamamaraan ng ating Panginoon. Paano tayo mag-win? Paramihan ng mga cell member, di ba? Pero ang tanong, palalimin natin sila sa buhay pananampalataya. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Dalhin natin sila dito sa church, turuan natin ng Diyos na paraan ng pamumuhay. Hindi even si cell leader. Di ba? Magpakita tayo ng magandang example. Yun ang gusto ng Lord. Pakitaan natin sila ng magandang example. Baka mamaya, win tayo mismo mga leader, natitisod yung mga tao. O baka mamaya, kaya mali ang kanilang pamamaraan, ginagaya yung mga leader, mali ang ating pamamaraan. So tayo ba ay nagpapatami ng maka-Diyos na tao? O baka mamaya, sa atin lang natin sila kinukunik. Di ba? Sabi ko nga kaninang umaga, sana kapag nag-testimony tayo, wala tayong i-honor kundi pangalan ng ating Panginoon. Ako, kapag ang isa sa mga nanay nag-testimony, matutuwa ako. Huwag nyo nang banggitin ang pangalan ko. Basta gusto ko marinig ang pangalan ng Panginoon. Pero, kung tayo nagte-testimony, hello mga kabataan, mga kananayan at kung ano, puro praise tayo kay leader, anong pakiramdam ng ating Panginoon? Ang ating leader ay instrumento lang para sa bawat isa sa atin. Tayo, kung ano man ang ating narating sa buhay, biyaya yan ng Diyos. Yes, magpasalamat kay sa leader, pero yung tumayo tayo dito, nabanggit natin ng maraming beses pangalan ni sa leader, tapos si Lord isang beses lang, anong sinasalamin nun? How do we honor God? Paano natin ipapakita na talagang ang center ng ating mga ginagawa ay si Jesus Christ at hindi tayong mga tao? Amen po ba? So government means to serve God at tayo rin dito sa church, to serve people, It means to serve people. But what is happening is opposite. So, next slide nga. Habi dito, other people gain power because they have a distinguished place in a society. They have a charismatic personality. Tayo bilang mga leaders, basahin ko muna to. Those who gain power over other, not because they have a position of rulership, but because they have a distinguished place in a society or they have a charismatic personality by which they capture and the fascination of people and that becomes a means by which they can exploit them. Famous people such as athletes, media personalities, actors, and actresses and such can gain such power because people hold them in awe or hinahangaan. Tayo sa loob ng church, ang pinag-uusapan, yung kanilang mga idol na athletes,
mga media personality. Kapag nagsalita tayo dito, ang ginagaya natin yung isang preacher, paano siya magsalita. Alam nyo ba mga kapatid, naniniwala ka ba na ang Diyos, ang ibinigay sa iyo ng Diyos, ang pinaka mahalagang dapat mong gamitin? Halimbawa, kapag tayo nagpipreach, nagsishare ng Word of God, huwag nating ikapi yung ibang tao. Pagtiwalaan mo ang Panginoon na kung paano kanya nais gamitin, gamitin mo yung sarili mo. Basta ang mahalaga, kasama mo ang Banal na Espiritu. Pagkasama mo ang Banal na Espiritu, no need na gumaya ng ibang tao. Okay? Naintindihan po ba natin? Sino ba yung mga taong, bakit hindi ang Panginoong Hesus ang gayahin natin? It is a great tragedy in the church when a person comes to power, whether that is by position or by charismatic personality, and they view themselves as superior and they use people for their own advantage. O paano sinasabi dyan? O mga guwapings at mga magaganda dyan, yan ba ang gamit nating pang-attract sa mga member natin? Uy, magaling ako magsalita. Uy, invite ko si ganito kasi maraming beses na siya nagsalita sa mga conference. Ganun ba ang ating pamantayan? Well, makamundo daw yan. Ginagamitan ba natin sila ng karisma natin? Na tayo ay gwapo, na tayo ay maganda, marami akong maiisamang mga member. Yun ba? So, hindi ganun ang gusto ng ating Panginoon. At tayo daw, tinitake advantage daw natin yung mga tao. Mga tao naman, syempre, mahina. Kumakagat sila sa mga ganong pamamaraan. Uy, dito tayo kay cell leader na ganito, mapera yan. Lagi tayong libre dyan. Matitreat niya tayo kung saan-saan. Wow, dito tayo kasi parang laging masaya ang kanilang cell group. So ganun ang gustong ipakita sa atin ng ating Panginoon. There are many today in the pulpits across our land, on the radio and TV, who are self-seeking leaders, who skillfully take advantage of ignorant, gullible, ibig sabihin nun, mapanlin lang. Believers to build up their own little kingdom by fleecing. Yung fleecing po dito, F-L-E-E-C-I-N-G, the flock, ibig sabihin, yung pamamaraan ng Lord, inililihis na nila sa iba. Ito pa ang isa malungkot, mga kapatid. Let us focus. Give your ears to me. Listen to me. Huwag niyong ibigay pa to sa akin mong tenga niyo, ha? What I mean, makinig tayong mabuti. Sabi dito, yun daw mga ganong leader, mga gagaling magsalita, magagaling humatak ng tao. They merchandise the gospel and make Jesus a commodity to market. They tell people what they want to hear. O ngayon, ganun ang pang-attract na maraming mga speaker eh. Uy, magaling ako magsalita, magaling ako magpatawa. Ito naman, uy, gusto ko sa church na yon kasi nakakatuwang makinig doon sa pastor. Kasi nakaka-enjoy. Na-enjoy ka nga. Ngayon, nagbago ba ang buhay mo? O, that is the question. So, they merchandise the gospel and make Jesus a commodity to market. They tell people what they want to hear and play up the man's innate selfishness, appealing to emotion and worldly appetite. Ang tawag dyan ng ating ni Apostol Pablo, anong daw ang tawag sa ganong klase ng pananalita? Tickling their ears. Anong ibig sabihin? People saying or suggesting things to others to please them, even though what they say is untrue, just for the sake of winning them over. Okay? Eto, mga kapatid, ito isang quotation na medyo mahaba. Sige nga, pakiclick nga sa next slide. Nature of the Christianity in our land today. At kapag nag-observe ka, totoo. Eto talaga ngayon ang nature. Mabibilang sa mga kamay ang totoo. Talaga. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi dito, the cross of popular evangelicalism is not the cross of the New Testament. It is rather a bright ornament upon the bosom of the self-assured and carnal Christian, whose hands are indeed the hands of Abel, but whose voice is the voice of Cain. Sino ba si Abel, ang mabuting anak ni Eva at Adan? Sino ba si Cain, ang masamang anak ni Eva at Adan? Pinaghalo ng Christian na
ng mga Christian today, ng Christianity today. Ginagamit yung pamamaraan na gamitin, yung daw hands ni Abel. Ibig sabihin, ang galaw niya, mabuti. Pero sa totoo lang, yung kanyang layunin, masama. Okay? Now, the old cross. Ang sinasabing old cross, yung totoong cross ni Jesus Christ. Ang sinasabing new cross, yung ngayon, dinadala ngayon ng mga church. The old cross slew or turn men, binabago ang buhay. The new cross entertains them. Diba? Para dumami ang member, lahat na makakapagpatawa, lahat na makakapag-entertain, lahat ng makakapag-please doon sa tao, yun ang gagawin ng mga church just for the sake of gaining members. Okay? The old cross destroyed confidence in flesh. Dinidestroy daw nito yung mga makamundo nating mga kagustuhan. The new cross encourages it. Anong pinipreach ng mga tao? Yung gustong marinig ng mga tao. Ayaw nilang marinig yung babanggitin ang kanilang mga problema sa buhay. Ayaw. Kaya si leader hindi gagamitin ang mga ganong preaching. Hindi magpipreach ng mga preaching na tatamaan si kapatid. Bakit? Lalayas yan sa church. Kapag narinig niya, kapag tinamaan siya, tatalikuran na niya ang simbahan. Kasi ang goal, magparami ng member. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? So kapag tayo, ang ating pamamaraan ay ang gusto natin maging sentro ang Panginoon, lahat ng problema natin sa ating buhay pananampalataya, sasabihin sa atin. Ngayon, kung gusto niyo doon na hindi kayo makakarinig ng ganyan, sige, hanap kayo ng mga church na nagpaparami ng member. Kasi sigurado hindi kayo patatamaan doon. Then, okay. The old cross brought tears and blood. The new cross brings laughter. The flesh is smiling and confident, preaches and sings songs about the cross. And before that cross, it bows, and towards that cross, it points with carefully stuck histrionics. But upon that cross, it will not die, and the reproach of the cross, it stubbornly refuses to bear. Basahin nyo na lang. Masyadong mahirap i-explain. Ano ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus? O sige nga, next slide tayo. Ayan. The path to greatness in His kingdom, whoever wishes to become great among you shall be your servant. Ang gusto daw maging great, kailangan servant. Hindi yung itinataas, hindi yung pinupuri, hindi yung halos sambahin mo. 'Di ba? Naalala ko tuloy nung ating huling conference, o yung mga kasama natin sa conference diyan. Ilang picture kayo meron kasama si Pastor Reggie. Hindi masama si Pastor Reggie ay mabuting preacher, nakaka-encourage. But ang question, hinabol-habol niyo si Pastor Reggie para magpa-picture. Ang tanong, hinabol niyo ba si Lord? Tuwang-tuwa kayong magpa-picture kasama si Pastor Reggie. Ako rin. I admire Pastor Reggie the way he preaches the Word of God. Pero, ginagamit si Pastor Reggie para ako ma-bless spiritually. So, ang i-honor ko si Lord. Amen po ba, mga kapatid? Hinabol natin, ang dami nating picture. Si Lord, ang sabi ng Lord, mag-devotion ka. Pinakinggan mo ba si Lord? Ang sabi ni Lord, umattend ka, gumising ka, gawin mo to. Pinakinggan mo ba si Lord? Pero yung mga sikat na preacher, hinahabol-habol natin. So, kumusta ang ating buhay pananampalataya? Ang kailangan natin, tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, let us follow the examples of our Jesus Christ. Nagpakababa siya. Binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Yung mga tao dito na hinahabol-habol ninyo, sino bang idol nyo dito? Hinahabol-habol ninyo. May kaya ba yung ibigay sa inyo? Si Jesus Christ, ibinigay niya yung kanyang buhay sa cross. Hinabol nyo ba si Jesus Christ? Sinunod nyo ba kung anong kanyang ginugusto? Okay? So whoever wishes to become great among you shall be your servant, and whoever wishes to first among you shall be your slave. Ang mga pinuno sa simbahan ay dapat maging alipin, mga alipin ni Kristo, at mga lingkod ng kanyang mga tao. Ang tawag doon, deacon. Yan yung sinasabi ko kanina.
Hindi ko lang inilagay dyan sa slide, pero ang meaning ng deacon, nagse-serve ka, naglilinis ka sa loob ng church. Alam mo kung paano maglinis? Alam mo kung paano pagsilbihan yung mga maliliit na tao? Alam mo kung paano gumawa ng mga gawain na inaayawan ng marami? Eh dito sa ating church, alam nyo ba, ang bill ng kuryente natin, umabot tayo 20,000. Bakit? Maraming unconcerned. Simpleng patayin natin ang ventilador, hindi natin mapatay. Simpleng pagpatong-patungin natin yung upuan. Ilagay sa likuran, hindi natin magawa, iiwan pa natin. Minsan nga mga nanay pa at tatay ang nagpaano. At yung mga, kung sino pa yung mga dati, sila na lang ng sila palagi. Hello, simpleng pagbuhat lang. Pagliligpit, simpleng pagtapon ng ating kalat sa basura, iniiwan nyo pa kung saan-saan dyan. Mga bubble gum na idinidikit sa ilalim ng chair. Mga pinag-inuman na iniiwan sa mga bintana. Yung mga ganong bagay, hindi nga natin magawa, mga kapatid. Diba? Pero kung gusto mo daw maging servant, dapat, kung gusto mo daw maging dakila sa Panginoon, dapat maging servant ka. Sarili mo nga, hindi mo mapagsilbihan. Diba, mga kapatid? Hindi, sabi dito, if you want to be great, you have to become a humble, selfless servant. Eh tayo dito, kapag hindi nabigay ang gusto natin, tampururo tayo. Mamaya, wala na. Hindi na-attend sa cell group. Hindi lang napansin, hindi lang nakamayan. Wala na. So, paano na tayo niyan? Ano na mangyayari sa ating buhay? Next slide. If you want to be first, then you have to go another step and become a doulos. Yung yung servant, may mas mababa pa doon, slave. Ang tawag doulos, ang term na ginagamit, which means slave. A position lower than a servant. So a slave is owned by his master. Kung ikaw slave ka, own ka ng ating Panginoon. Alam niyo ang isang slave, ang isang alipin, kung anong sasabihin ng kanyang Panginoon yun ang kanyang gagawin, may tiwala ka ba sa master mo? Ang ating master ay ang ating Panginoon. So kung may tiwala ka sa master mo, lahat ng sinasabi niya, gagawin mo. And we are a slave of God. Okay? The slave is unconcerned of his own life. Hindi ang kanyang, paano na ako? Paano ang kinabukasan ko? Paano yung pag-aaral ko? Paano yung pamilya ko? Diba? Yan ang mga tanong nyo. Hindi yan problema sa Panginoon kasi nasa kamay niya ang iyong bukas. Nasa kamay ng Panginoon ang iyong buhay. Bakit mo tatanungin, paano ang ganito ko? Paano ang ganyan ko? Mas lalo tayong kawawa kung tayo mismo sa sarili natin ang magtatrabaho lang para sa ating sarili, hindi natin kasama ang Lord. While many claim that Jesus is their Lord. O sige, sino nakiklaim dito na si Jesus ay kanyang Lord? Taas nga ang kamay. Okay. O sabi dito, while many claim that Jesus is their Lord, only few are his slaves. Kahit sinabi mo, yes, amen. Pero only few daw ang slaves. Isa ba tayo sa slaves? Kung ikaw isa dyan, well, you are great in the eyes of the Lord. Sabi po sa Romans 14:8, kung tayo'y nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sabi po sa ating conclusion, I have questions here na iiwan ko sa inyo mga kapatid. Do humility and servanthood, yun daw bang kapakumbabaan at pagiging lingkod, characterize your life? Yan ba ang buhay na tinatakbo mo ngayon? Servant. Full of humility. Okay? Is your concern what people do for you? Ang concern mo ba, ano ba yung ginagawa ng mga tao sa akin? Di ba lagi kayo nasasaktan? Kasi yan ang concern nyo eh. Dapat ang concern natin hindi. Or, what you do for them. Ang concern pa natin, ano ba yung pwede kong gawin kay kapatid? Ano ba yung pwede kong maitulong sa kanya? Wala tayong sakit na mararamdaman. Kasi ang concern natin ibang tao, hindi natin iniisip ang ating sarili. How much are you willing to sacrifice in the service of your master? Ano na ang mga na-sacrifice mo sa ating Panginoon?
para sabihin mo na siya ay master mo? And is Jesus really your Lord? Or just a commodity that you are seeking to use to gain what you want? Alam niyo kaninang tanghali, nandun ako sa taas, nagpapahinga ako, nagbukas ako ng cellphone, ng Facebook, may nakita akong post ng isang kakilala ko na Christian, pero hindi natin kasama dito sa church. Kilala ko siya since nung bago pa lang, doon sa BTI pa. At ito kilala ko, on-off ito sa paglilingkod sa Panginoon. Mamaya, okay, malamang hindi. Ganon. Okay? Das nakita ko post niya, may picture anak niya. Nakalagay doon, Lord, pagalingin mo po yung anak ko bukas para po bukas makapagsimba kami. Parang ito yun number 4. Is Jesus really your Lord or just a commodity that you are seeking to use to gain what you want? Biro mo, sabi mo, pagalingin mong anak ko, bukas magsisimba ako. Siguro kahapon niya yun post. Hindi ko kasi natingnan yung date. May kondisyon. Pagalingin mong anak ko, magsisimba ako. Tayo, mga Christian, paano ang iyong relationship sa Lord? Ikaw ba, may hinihiling lang na very special from the Lord, kaya ka nandito? And then after na hindi mabigay sa'yo, bye-bye na sa Panginoon? So yan po yung mga question na gusto nating iwan. And for the last verse, basahin po natin, Romans 8:29. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ay naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Kapag ikaw is slave, isa ka sa kapatid ni Jesus. At alam daw ng Panginoon kung sino sa atin yung kapatid ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Lord. So let's pray to end our message. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Tunay na ang mga salita mo ay masakit. Pero Lord, yan ang tunay na buhay. Lord, ang iyong mga salita ay totoo. Hindi ito, Panginoon, na nagpapatapal-tapal lang. Kung hindi, ito, Lord, yung totoong kagalingan. Ito ang totoong kagamutan ng mga taong naghahanap ng tunay na buhay. Kaya, Lord, turuan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po ng pangunawa ang aming mga puso patungkol sa tunay na pagsaserve sa iyo. Bigyan mo po ng pangunawa ang aming mga puso kung paano namin abutin ang aming mga ambisyon. Paano kami tutupad sa aming mga ambisyon. Matutuhan po namin na magtiwala sa iyo, Panginoon. Matutuhan po namin na kung ano yung plano mo sa buhay namin, yun po ang aming mithiin, yun po ang aming ipanalangin sa iyo, yun po ang aming makamit. Lord, samahan mo po ang buhay namin sa aming paglilingkod. Tulungan mo na until the end, kami ay matatag na naglilingkod sa iyo. Tulungan mong maintindihan namin how to be a servant, how to be your slave, Panginoon. Samahan mo kami na lahat ng ipinag-uutos mo, gawin namin kasi alam namin walang mali sa iyong mga utos sa amin bagkos. Yan ang magdadala sa amin ng magandang buhay. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Yung mga kapatiran namin ditong bago, Lord, naniniwala ako na one day ay maiintindihan nila kung ano po, Panginoon, ang mensahe na to. Naniniwala ako na matataniman ang kanilang mga puso ng mga message na ito, Panginoon. And someday sasabihin nila na naiintindihan nila kung ano ang gusto mo pong mangyari sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong kapuri at kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay aming dalangin at inaangkin ang katugunan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen.